Lubos ang pasasalamat namin sa Diyos para sa 34 years ng CGM San Pedro. Ito yung mga taon na puno ng kanyang katapatan, kabutihan at biyaya. Sa umpisa pa lang, hindi naman nanatili ang simbahan sa iisang lugar ng Panambahan. Nagsimula kami sa Binyan, Laguna. 2 lugar yung nagamit namin doon hanggang sa lumipat kami ng San Pedro. We look for commercial places and 3 yung mga area na ginamit namin doon. One is Casa Hacienda, and the last one is San Pedro Commercial Arcade. Hanggang sa inabot na kami ng pandemic at nakaabot kami ng Camellia Wood Hills. Kung saan hanggang ngayon, ito yung ginagamit naming place. Year 2022, the Lord blessed the church sa pamamagitan ng isang parcel of lot. Ang sukat nito is around 410 square meter. At dito namin binabalak na sa tulong ng Panginoon ay maipatayo yung permanenteng tahanan ng CGM San Pedro, wherein magagamit yung place para maipakilala pa ang Panginoong Yesus sa mas maraming tao, ang kanyang pag-ibig at ang kanyang biyaya ng pagliligtas. At sa tulong ninyo, ang God-given vision na ito ay tinatanaw naming maisakatuparan. Every gift, malait man o malaki, makakatulong ito na mailapit ang tahanan ng Panginoon sa mas maraming tao, sa mas maraming puso, para maabot sila para kay Kristo. Sa layuning ito, isang bagay lamang yung we do believe na nagmo-motivate sa amin. And that is the presence of God. I still remember, yung panahon na si Moses ay binigyan ng pangitain ng Panginoon, isang layuning dalhin yung bayan ng Diyos sa lupang pangako. It was a challenge for Moses, kaya nagtatanong siya, sinong ipapadala ng Panginoong kasama niya? Sinong makakasama niya for that mission? And the Lord replied in Exodus 33:14, "My presence will go with you, and I will give you rest." Ito rin yung ating tinatanaw. Mahirap man yung hamon, pero malaki yung Diyos na nagbigay ng pangitain. And with the presence of the Lord promised para sa ating lahat, naniniwala tayong maaabot natin ang mithiing ito na nanggagaling sa ating Panginoon. Kaya naman, sa pagdating ng mga panahon, tinatanaw natin, sa katuparan nito, walang mga simpleng hollow blocks or any materials ang naroroon na hindi talaga natin maipagpapasalamat sapagkat hindi lang ito yung mga gamit na mai-donate or maiitulong. Ito ay isang lugar kung saan magiging tahanan ng pananampalataya, pag-asa, kabutihan ng Diyos. Na sa lugar na yon, marami pang mga kaluluwa. Ang maiilapit natin sa Panginoon, maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos, maranasan nila ang walang hanggang katapatan ng Panginoon. Kaya naman, if you think that God has called you to be part of this great purpose, we just welcome you. At ngayon pa lang, maraming salamat sa inyo. Lubos ang Noong ako'y maliit pa, wala pang malaking gusali ang aming simbahan. Nasa garahe lang kami ng isang kapatiran. Nakaupo sa mga silya, kumakanta, sumasayaw, nakikinig ng salita ng Diyos at sabay-sabay kumakain pagkatapos. Para kaming isang malaking pamilya. Pero dumadami na ang mga dumadalo. Mga tatay, nanay, lolo, lola, at napakaraming bata na katulad ko. Medyo siksikan na kami, pero ayos lang kasi lumalaki naman ang aming pamilya. Isang araw, sabi ni Pastor, panahon na para magkaroon tayo ng sariling tahanan. Hindi lang para sa atin, kundi para rin sa lahat ng pamilyang dadalhin ng Diyos. ito ang simbahan na naiisip ko. May malaking lugar para sa pagkanta, pagsayaw, at pag-aaral ng salita ng Diyos. Sama-sama natin itong maitatayo. Matutulungan niyo po ba kaming gawing totoo ito? Maaari po kayong maging parte sa pagtupad ng pangarap na ito. Sa bawat tulong na inyong maibabahagi, mas mapapalapit tayo sa pagkakaroon ng bahay-sambahan para sa mas malaking pamilya. Sama-sama, maitatayo natin ang ating pangarap.
Amen. Praise God. Hallelujah. Thank you, Lord. We worship you today. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Faithful, powerful, wonderful. Jesus is beautiful, merciful, supernatural. Jesus is high and mighty, worthy. Jesus is gracious, patient, generous. And there is no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. Hallelujah. No other name that can save, deliver, and restore. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. Excellent, magnificent, omnipotent. Jesus is living, giving, loving. And there is no other name that is greater than, no other name that is greater than Jesus. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. No other name that can save, deliver, and restore. Jesus the same, yesterday, today, and forevermore. There is no other name that is greater than Jesus. And amen. Hallelujah. Nothing can separate us. Nothing can separate us. No weapons formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name. Nothing can separate us. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name. Nothing can separate us. Amen. No weapon formed against us can stand up to the name of Jesus. No other name that is greater than Jesus. The same, yesterday, today, and forevermore. Amen. No other name that can save, deliver, and restore. Oh, Jesus the same, yesterday, today, and
this place. We praise you, Praise Jesus. you, O Lord. Hallelujah. Thank you, O Lord. Thank you for the cross, Lord. Yes. Thank you for the price you
your faithfulness. I remember what my weapon is, and with lifted hands, watch you move again. Are you not the God who is in heaven, the one who reigns forever? My eyes are on you, my eyes are on you, Lord. You fight the battles, you get the glory. Here comes the angels, here comes the victory. The enemy is outnumbered, outnumbered, outnumbered. You fight the battle, you get the glory. It's by myself. When I call your name, I have heaven's help. I will lift my eyes and look again to the King of all, who has called me friend. When the battle comes, I will remember, yes Lord, you're my great defender. My eyes are on you, my eyes are on you, Lord. You fight the battle, you get the glory. Here comes the angels, here comes the victory. The enemy is outnumbered, outnumbered, outnumbered. You fight the battle, you get the glory. Oh, you get the yes, Jesus. Who can withstand Jehovah? Who can compare? There's no one. Mountains will bow to your greatness, 'cause they know what your name is. Who can withstand Jehovah? Who can compare? There's no one. Mountains will bow to your greatness, 'cause they know what your name is. Who can withstand Jehovah? Who can compare? There's no one. Mountains will bow to your greatness, 'cause they know what your name is. You fight the battles, you get the glory. Here comes the angels, here comes the victory. The enemy is outnumbered, outnumbered, outnumbered. You fight the battle, you get the glory. Here comes the angels, here comes the victory. The enemy is outnumbered, outnumbered, outnumbered. You fight the battle, you get the glory. Here comes the angels, here comes the victory. The enemy is outnumbered, outnumbered, outnumbered.
Father God in heaven, nagpapasalamat po kami, Panginoon, sa araw na ito, Panginoon. Muli po, O Diyos, narito po kami sumasamba at nagpupuri sa iyo. Sa araw pong ito, alam namin, Panginoon, na may mga dumarating na sakuna o anumang pagsubok, Panginoon. Subalit hindi ito hadlang upang ikaw ay aming purihin at sambahin, Panginoon, sa araw na ito. Pagpalain mo po, O Diyos, ang araw na ito magmula pa simula hanggang sa katapusan. Ikaw po ang mangusap sa bawat isa, O God. Ikaw po, O Diyos, ang patuloy na maghari sa aming puso ang iyong mga salita at sa aming isipan. Pagpalain mo po ang bawat isa at hayaan mo po, O Diyos, ang gagamitin mong lingkod ay ikaw po, O Diyos, ang magpalakas sa kanya, mangusap, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sa iyong mga salita na ibabahagi mo po sa amin at magsilbing pagpapala, O po, O Diyos, ng bawat isa. Sa iyo po namin, O Diyos, ibinabalik ang taus-puso naming papuri at pasasalamat sa tanging pangalan mo lamang, Panginoong Yesus. Ang lahat ay magsabi ng Amen. 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 Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. A blessed morning to everyone. God is good all the time. Kahit ano pa ang ating panahon, ang Diyos ay laging mabuti. Last Sunday, we talked about victory through success. Nakita natin in the Old Testament days kung paanong ang mga Israelita ay dumaraan sa mga pagsubok, sa mga pagbagsak. And yet because of the Lord's favor and intervention, nagiging silang matagumpay. At sa kanilang pagkatuto ng kahalagahan ng pagdadala ng handog o sakripisyo sa Diyos, ang kanilang mga panalangin ay pinakikinggan. Ang iglesia sa ating panahon ngayon ay mayroong sapat na kadahilanan upang tayo ay mabuhay sa katagumpayan sapagkat we have the Lord Jesus Christ who came here on earth for every one of us. Kaya ngayong umaga, ang mensaheng ating pag-uusapan ay patungkol sa si Jesus ay nagtagumpay. Jesus has overcome. And that will be the message na ating pong tatalakayin sa sandaling ito at dalangin natin ang kaliwanagan nito sa ating mga puso at isipan at mapanghawakan nating tunay ang ating tagumpay sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. And for a while, I will be reading the book of John 16:33. Follow with me. And this is written in English Standard Version. And the scripture says, I have said these things to you, that in me you may have peace. In the world, you will have tribulation. But take heart, I have overcome the world. This is the reading of the Word of God, and may the Lord bless us with the preaching of His Word. Alam niyo yung chapter 16, ito ay itinuturing na farewell speech ng Panginoong Hesus sapagkat sinasabi niya sa kanyang mga alagad ang paparating na tribulation sa kanilang buhay. Persecution, na sa pag-alis ng Panginoon, mararanasan nila maging ang kamatayan. At ang mga gagawa nito sa kanila ay iisipin pa na sila ay naglilingkod sa Panginoon. And the very reason why Jesus is telling this story to them or giving this message to them is for no one among them will fall away from the faith.
Kaya ikinikwento ng Panginoon ang mensaheng ito sa kanila upang maiwasan na sino man sa mga tagasunod ni Kristo nang dahil sa hirap, pagsubok, tribulasyon, troubles, persecution na dadating sa kanila, sila'y tumalikod sa pananampalataya. Siguro, yun din yung tanong sa atin, gaano na kaya karaming nagtiwala kay Kristo ang dumating sa maraming hirap ng buhay, ang hindi kinaya yung maraming hirap na yon at nang dahil doon, sila ay tumalikod sa ating Panginoon. Kaya naman, sa kabila ng matinding sorrow and grief na dadaanan ng mga alagad ng Panginoon, ang Panginoong Yesus ay explicitly nagbigay ng katiyakan. Talagang it is direct that the Lord gave them this assurance na anuman ang mangyari, God is giving them through this message of the Lord Jesus Christ that Jesus has already overcome for each one of the disciples. And the same message is given by the Lord to every one of us. Sinasabi din ng Panginoong Yesus sa atin na tayong lahat ay nagtagumpay na rin sapagkat meron tayong Jesus na nagtagumpay. Ang mensaheng ito ni Jesus sa kanyang mga alagad ay nagbigay sa kanila ng maliwanag at kumbinsidong dahilan upang sila ay huwag nang tumalikod, huwag silang mag-fall away in their faith to the Lord Jesus Christ and to our God. Instead, harapin nila yung mga dadating na hamon sa kanila ng may kapayapaan. At hindi madaling gawin yon. Kahit sa ating panahon, hindi man katindi o kasing tindi ng persecution natin yung kanilang dinaanan noon sapagkat matindi yung sa kanila, but the Lord Jesus Christ's instruction to every one of them is for them to have peace because the Lord Jesus Christ has already overcome. Kaya nga tunay, yung tagumpay ng Panginoong Yesus ay nagbibigay ng kadahilanan upang tayo'y magkaroon ng tapang, magkaroon ng lakas ng loob. Kaya nga ang sabi ng binasa natin in 16:33, take courage, take heart, have a cheerful heart. Just imagine that amidst the difficulties and troubles of these disciples, the instruction of the Lord Jesus Christ for them is for them to have courage. And the only reason for them, the only way for them to have courage is when their heart is at peace with the Lord. Kahit tayo, hindi tayo magkakaroon ng tapang sa ating puso na harapin ang mga hamon kung hindi muna tayo mapapanatag. At ito ang itinuturo ng Panginoon sa kanyang panawagan. Take courage from the Lord. Take heart. Have the peace of the Lord Jesus Christ that even amidst the difficult moments of our lives, we have Jesus, the one who gave us the ultimate victory, ano man yung hirap ng mga pinagdadaanan na yan. Kaya nga ngayong umaga, ang pinakamainam ay masagot natin, what's in Jesus' victory that makes us victorious? Pagmula sa 16:33, marami pa tayo makikitang katotohanan na magbibigay ng kadahilanan upang tayo'y magalak sapagkat may nakatagong mga elemento sa tagumpay ng Panginoong Yesus. And it is really interesting to know those elements beyond Jesus' victory, enough reason for every one of us to claim our victory because of that victory of Jesus, we can already consider ourselves victorious in Christ because we have Christ's victory in our lives. So what's in Jesus' victory that makes us victorious? The first one is this, His return to the Father. Ang pangunahing dahilan sa tagumpay ni Jesus para tayo magtagumpay din at maranasan ng tagumpay sapagkat si Jesus ay mayroong naging pagbabalik sa kanyang Ama. His return to the Father. In verse 5 and 6, but now I am going to the one who sent me, and not one of you is asking me, where are you going? In verse 6, instead your hearts are filled with sadness because I have said these things to you. Ang pagbabalik ng Panginoong Yesus na kanyang sinabi sa kanyang mga alagad, dahilan kung bakit ang kanyang mga alagad ay sobrang nalungkot, namighati, nabalisa. Yung pagbabalik ng Panginoong Yesus sa kanyang Ama implies the idea of facing death for the redemption of mankind. Hindi babalik si Jesus nang wala-wala lang.
babalik ang Panginoong Yesus sa Ama sapagkat dadaanan niya ang kamatayan para tuparin ang plano at misyong nakaatang sa Kanya, and that is the redemption of man. Hindi magkakaroon ng redemption sa tao kung wala ang Kanyang kamatayan. Kaya yung pagbabalik ni Jesus na sinasabi niya sa Kanyang Ama, that I will be going back to the one who sent me, implies an indication that He will be facing death. At hindi yun madali sa Panginoon at maging sa mga alagad na unti-unti na nilang nauunawaan na ang Panginoong Yesus ay talagang mamamatay. From His death, Jesus resurrected, ascended to heaven to victoriously accomplish His mission. Tutuparin ng Panginoong Yesus ang Kanyang misyon mula sa Kanyang kamatayan hanggang sa Kanyang pagkabuhay, hanggang sa Kanyang pag-akyat uli sa langit sa piling ng Kanyang Ama. Ipapakita ng Panginoong Yesus kung paano niyang ganap na tatapusin, i-accomplish yung mission na daladala niya sa pagpunta niya rito sa lupa. Jesus acknowledged the sorrow, the grief of the disciples when He lives. But Jesus gave them the assurance that their sorrow will turn into joy. Nakikita ng Panginoon yung matinding lungkot ng mga alagad. Pero sabi ng Panginoong Yesus, sa aking pag-alis, malulungkot kayo, pero ang kalungkutan ito kalaunan ay magbubunga ng matinding kagalakan sa bawat isa sa inyo. At alam niyo yung kagalakan na yon? Bakit sinasabi ng Panginoong magbubunga ng kagalakan? Because that joy will be the result of Christ's victory over sin, over the works of the enemy, even over death that everyone will be facing. Nang dahil sa kamatayan ng Panginoong Yesus, meron na tayong kagalakang mapangahawakang anuman ang mangyari sa ating buhay, sa ating kamatayan o kaya maging sa kasalanang naririyan o sa gawa ng kaaway, we can still have our peace, and knowing that Jesus Christ is with us, we can have a joy in the Lord kahit mahirap yung ating pinagdaraanan. Sa panahon ng mga kabigatan, yung kagalakang yun yung kagalakang hindi ka basta makangiti. Yun yung kagalakang hindi ka basta makakatawa, pero yun yung klase ng kagalakang ipinapanatag ang puso mo sapagkat alam mong kasama mo ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Yesus. And that's the great thing about the joy that the Lord is giving to us. It gives us peace in our heart. Thus we can say, Jesus' return to His Father signifies victorious and accomplished mission. Yun yung ipinapakita ng pagbabalik ni Jesus sa Kanyang Ama. Merong matagumpay at isang tunay na natapos na misyon. So you just imagine if the Lord did finish that mission, saan tayo pupuntang lahat? Di wala din tayong tagumpay sa ating mga buhay. Kaya tayo ngayon nakakasigaw ng tagumpay sa ating buhay sapagkat tinapos ni Jesus ang Kanyang misyon at sa pagtatapos ng Kanyang misyon, kailangan niyang umuwi sa Ama. Parang tayo din lang. Lahat tayo may mga misyong-misyong daladala sa ating Panginoon. May misyon ka, may misyon ako, at sa sandaling natapos na natin ang misyong yon, babalik din tayo sa Ama. And that's a wonderful moment to happen. Pag dumating yung sandaling yon, na babalik tayo sa Ama at sasabihin natin, aking Ama, mission accomplished. You just imagine the word of the Lord Jesus Christ when He went back to His Father at nandun siya sa harapan ng Kanyang Ama at parang sinasabi niyang, Ama, tapos na ang aking misyon, naririto na ako, nagtagumpay ako at iniwan ko ang tagumpay sa iyong mga nilikha. Napakainam na katotohanan ng bagay na yon. Isa pang bagay na dapat nating maintindihan na nakatago sa tagumpay ni Jesus, dahilan para tayo magtagumpay, is His sending of the helper. Hindi lang yung Kanyang pagbabalik sa Ama, kundi yung Kanyang pagsusugo ng isang helper. Sa ibang salin ng Biblia, ang sinulat ay advocate. Sa ibang salin, ang isinulat ay counselor. And that is written in verse 7 and 8. Nevertheless, I tell you the truth. It is to your advantage that I go away. For if I do not go away, the helper, the counselor, the advocate will not come to you. But if I go, I will send him to you. In verse 8, and when he comes, he will convict the world concerning sin and righteousness and judgment. Ang tinutukoy ng Panginoong Hesus dito ay ang banal na Espiritu Santo.
Bakit mayroong nakatagong tagumpay kay Jesus? At yung tagumpay na yon ay mapanghahawakan nating tagumpay din natin. Sapagkat sa pagbabalik ng Panginoong Yesus, meron siyang isinugo at naiwang banal na Espiritu Santo. Sa ating panahon, hindi lang tayo basta sa pangalan ng Panginoong Yesus tumatawag o kaya ay sa ating Ama tumatawag. Tumatawag din tayo sa ating mga panalangin personal sa banal na Espiritu Santo because He is the third personality of the Godhead. At napakalaking bagay noon sa mga alagad na si Jesus, physical, ay mawawala, and yet there is someone now to compensate the physical absence of the Lord Jesus Christ, and He is no other than the third person of the Godhead, the Holy Spirit, the helper, the advocate. Helper in a sense that He will help the disciples at all times. Advocate in a sense na ipaglalaban ng banal na Espiritu Santo ang mga alagad. He is a counselor. Binibigyan niyang payo ang mga alagad. At hanggang ngayon, yung ministeryo ngayon ng Banal Espiritu Santo ay nananatili. He is our helper, He is our advocate, He is our counselor. Tinutulungan niya tayo, ipinaglalaban niya tayo, binibigyan niya tayo ng gabay. So doon pa lamang sa ginagawa ng Espiritu na iniwan ng Panginoon sa atin, lalong merong dahilan para yakapin at angkinin natin ang tagumpay sapagkat mula sa tagumpay ni Jesus na siya'y mamamatay, iniiwan niya naman ang Espiritu na magpapatuloy, na magpapaalala sa atin, gagabay sa atin, tutulong sa atin, ipagtatanggol tayo sa lahat ng gawa ng kaaway at ang dahil dito, tunay, mapanghahawakan natin ang tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoon. The sending of the Helper, the Holy Spirit, complements to our victory in Jesus. Nagbibigay ito ng komplemento. Nagbibigay ito ng malaking bahagi doon sa tagumpay ng ating Panginoong Yesus. Ipinangako ng Panginoong Yesus ang pagsusugo ng Banal na Espiritu Santo, ang dakilang helper, counselor, our guidance, at ito yung magbibigay ng malaking advantage sa mga alagad katulad ng sinabi ng Panginoong Yesus. It will be for your advantage that the Holy Spirit will come. At kung hindi ako aalis, hindi dadating or hindi ninyo makakapiling ang Banal na Espiritu Santo. Since Jesus will leave His disciples, the spiritual presence of the Holy Spirit will powerfully compensate the physical absence of the Lord Jesus Christ. Kasi nga aalis ang Panginoon. Kaya yung Banal na Espiritu Santo, yung presence nito sa paghahari nito, sa pagdating nito na isinusugo o iniiwan ng Panginoong Yesus, ito yung talagang powerfully, it will compensate the absence of the Lord Jesus Christ or yung kanyang physical absence. Sa ating panahon, alam din natin, may mga panalangin tayong hindi masabi, pero sa pamamagitan ng Espiritu na iipahayag yung ating panalangin. Sa ating panahon, may mga nangyayaring bagay sa ating mga buhay na it is the Holy Spirit's intercession na tumutulong sa atin, na gumagabay sa atin. Kaya even in our times, yung physical absence ng Panginoon sa atin because it's already in heaven, ginagawa, pinupunuan ng Banal na Espiritu Santong kasama natin sa buhay natin sa araw-araw bilang mga mananampalataya at ang dahil dito, nakapanghahawakan tayo sa tagumpay na binibigay sa atin ng ating Panginoon. The Helper's presence, ang sabi ng Panginoon, will victoriously convict the world in regards to sin, in righteousness, and even in condemnation or judgment. Mga pangunahing gawa ng Banal na Espiritu Santo sa kanyang pagparito, nakukonbiktahin niya ang mundong ito sa kanyang kasalanan, patungkol din sa katwiran ng Panginoon, at ihahayag yung kahatulan na nag-iintay sa mga taong ang puso ay hindi bubuksan sa Diyos. Kaya napakapalad natin that even our regeneration, dumating yon dahil may Banal na Espiritu Santong nag-convict ng ating mga puso. Dahilan para tayo makalapit sa Diyos. Dahilan para makita natin ang ating kasalanan at kailangan natin ng tagapagligtas. The Spirit's ministry, the Holy Spirit's work in us really gives us victory because of what Jesus Christ did on the cross. That when He died, He went back to His Father. At bago siya umalis, iniwan niya, isinugo niya
ang banal na Espiritu Santo. Thus we say that the Spirit guides believers into all the truth and leads us to the victory in Jesus. Sa pamamagitan ng Espiritu na igagabayan tayo patungo sa lahat ng katotohanan. Nagkakaroon ng conviction ng ating puso, kinakausap tayo ng Espiritu sa ating budhi, sa ating konsensya, at tayo'y inilalapit sa katotohanan. Ipinatatanaw niya ang mga kasinungalingan, ipinatatanaw niya ang mga kasalanan, at kanya tayong dinadala sa katotohanan. Kaya, pag tayo'y dumadating sa puntos ng mga pagbagsak sa kasalanan, sa mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos, wala sa atin ang natutuwa. Lahat tayo nakakaramdam ng lungkot, sapagkat yung ganong kaparaanan ay paraan ng Espiritu ng Diyos upang tayo akayin sa katotohanan ng Diyos at dalhin tayo sa tagumpay ni Kristo na ginawa sa krus ng Kalbaryo. Panghuli na elemento o sangkap ng tagumpay ni Jesus dahilan para tayo yumakap din at angkinin ang tagumpay, His promise in His prayer. Kung babalikan natin yung dalawa, una, sabi natin, His return to the Father. Second one, His sending of the Holy Spirit or of the Helper. And then this time, His promise in our prayer. Itong tatlong ito'y buong-buo ang sangkap na laman ng tagumpay ni Jesus dahilan para yakapin natin yung tagumpay na binigay niya sa atin. Anong nakapaloob dito sa panghuling ating tinatalakay? His promise in our prayer. May pangako ang Panginoong Jesus sa ating mga pananalangin na sinabi niya sa kanyang mga alagad in verse 23, "In that day, you will ask nothing of me. Truly, truly, I say to you, whatever you ask of the Father in my name, He will give it to you." He will give it to you. Jesus' promise for the answered prayer by His Father was guaranteed through His name. Kaya nga kung mapapasin ninyo, pag nananalangin tayo, pagdating ng dulo, laging meron tayong sinasabing, in Jesus' name. I think, minsan, dinaanan ko ito sa Santa Rosa noon, nung sinabi kong yung paggamit ng in Jesus' name, dapat hindi lang siya tila parang ritual. Dapat naiintindihan natin kung ano ang kahulugan. Sapagkat there is something in the name of Jesus that speaks of His character, of truly Jesus, sino siya. It doesn't only speaks about Jesus' character or personality, but even His will. Kaya pag sinasabi natin in Jesus' name, parang ang sinasabi natin sa laman ng ating panalangin, mangyari ang laman ng aking panalangin ayon sa kung sino si Jesus, ayon sa kung anong kapangyarihan ni Jesus, ayon sa kung anong kalooban ni Jesus. Yun yung in Jesus' name. Hindi siya parang isang ritual or parang isang chant na ang prayer kinakailangan matapos sa in Jesus' name. So, believers, when we say na we pray in Jesus' name, ang ating expectation sa ating puso is that pangyayarihin ang laman ng ating panalangin sa kung sino si Jesus sa kanyang pangalan, kung sino si Jesus or kung ano ang kapangyarihan ni Jesus sa kanyang pangalan, at kung ano ang kalooban ng Panginoong Jesus sa kanyang panghalan. At hindi lang yon, yung iniwan ng Panginoong Yesus sa kanyang mga alagad ang sinasabi niya, tatawag kayo sa Ama sa pangalan ko at ang Ama ibibigay ang inyong mga hinihingi. Ang pagbibigay o ang pagsagot ng Ama sa ating mga panalangin ay laging tumutukoy sa ating mga pagtatagumpay. Laging tumutukoy ito sa mga tinitingnan nating pangyarihin ng Diyos, at pagkatapos pangyarihin ng Diyos, ang sasabihin natin, answered prayer, victory, success. Yun yung kaisipan natin kapag tayo ay nananalangin. Ang instruksyon ng Panginoong Yesus sa kung paano sila'y dapat manalangin, binanggit niya na they will be now asking the Father directly in the name of Jesus. Minsan may nagtanong paano ho kaya nanalangin si Jesus kung ang turo niyang panalangin ay manalangin sa kanyang pangalan? Si Jesus na nga yun. Ang sabi ng mga pilosopo, hindi niya na kailangan gamitin ang pangalan niya kasi siya na nga ang nananalangin. Pero sa atin, napakagandang paalala na sa paglapit natin sa Ama, we address our Father in the name of the Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit, believing that Jesus is the only mediator between God and man. Siguro,
Nitong mga nakarang araw, isa kayo sa nakabasa ng anunsyo ng Vatican na may paglilinaw sa pinaka-leader ng simbahan na walang comediatrix, walang comediator at walang mediatrix because there's only one Savior and He's no other than the Lord Jesus Christ. For quite a long time, ngayon lang nila ilalabas yan sa bagong leader ng simbahan na sinasabing ang kaligtasan ay solong trabaho lang ng Panginoong Hesukristo. Kaya maging sa panalangin, talagang sa pangalan din lamang ng Panginoong Hesus dapat at hindi kung kani-kaninong pangalan. So kung kinakilala ng simbahan na ang pagliligtas ay sa Panginoong Hesus lamang na solong gawa, ay di sana meron ding paglilinaw na ang pangalan o ang pangalan din lang ni Hesus ang dapat nag-iisang pangalang ginagamit sa ating pagdalangin papunta sa Ama. Intahin natin kung may susunod. Kung ia-anunsyo din. Pero sabi ng marami, we doubt. Hindi nila gagawin yan. Diba? But nevertheless, it is a good development na may pagsasaayos ng mga pagtuturo na dapat din nating pagpasalamat sa Panginoon sapagkat hari nawa unti-unti, bagamat mayroong mga pagtanggi, mayroong mga leader na parang hindi nakikiayon or yung mga tagasunod na parang nagtataas ang kilay, dapat nagkaganon. Ang dami-daming naging leader, ba't ngayon lang mayroong ganyang anunsyo? Ay bukod tangi ito na leader ng simbahang iyon. Diba? Sinasabi nila, bagamat nakarinig ang Panginoong Yesus ng mga aral sa kanyang ina, sapagkat natural, yung ina, maraming aral yon, but it doesn't mean na may ginawang tulong itong ina para iligtas ni Jesus ang mga tao sapagkat solong si Jesus ang gumawa ng pagliligtas sa mga tao. So He instructed the disciples and that instruction ay extended sa atin. Yun din ang instruction sa atin in our prayer that we address our Father in the name of the Lord Jesus Christ and in the power of the Holy Spirit. Sinabi ni Jesus na ang Ama ang sasagot ng kanilang mga panalangin, hindi dahil sinabi ni Jesus o hindi dahil pumagitna si Jesus o hindi dahil ipinadrino tayo ni Jesus, kundi ang sabi ng Panginoong Jesus, dahil mahal ng Ama ang sino mang nagmamahal sa akin. Amen? Yun yung binabagit ng Panginoong Hesus eh. Sasagutin ng Ama ang inyong panalangin bilang tagumpay para sa inyo, hindi dahil ako'y nagpadrino sa inyo sa Ama, kundi dahil mahal ng Ama ang sino mang umiibig sa akin. At tayong umiibig sa ating Panginoong Hesus. Sa ating mga pananalangin, sasagutin tayo ng Ama dahil mahal ng Ama ang sino mang umiibig sa kanyang anak. Ang pinananahanan ng Ama ay ang pinananahanan ng anak ay pinananahanan ng Ama. So we are very blessed with this wonderful truth na maging yung kasagutan, pangako sa panalangin ay kadahilanan sa ating mapanghawakan nating ang tagumpay ay sa atin. Amen? Yun nga lamang nasa ating pagtingin. Ano bang klaseng sagot ang iniintay natin mula sa Panginoon Diyos? Sapagkat alam natin bilang mga Kristiyano sa matagal ng turo sa atin, ang sagot naman ng Diyos sa atin ay hindi laging oo. Minsan may mga sagot na hindi at minsan may mga sagot na mag-intay. At anuman ang sagot ng Diyos sa mga bagay na iyon, dapat nating makita na may tagumpay sa lahat ng sagot ng Panginoon sapagkat higit na alam ng Diyos kung ano ang maramat nating kamtin or maranasan sa mga panalangin hinihingi natin sa Kanya. At all times, our answered prayer from the Father are indicative of Jesus' victory for every one of us. Sa lahat ng sandali, ang nagiging sagot ng Ama sa ating mga panalangin ay indikasyon na ang tagumpay ni Jesus ay sumasa atin. The fact na sumasagot yung Ama sa atin, either yes, no, or wait, indikasyon na may Amang nagmamalasakit sa atin na ang kanyang sagot, one way or another, hindi man tumama sa gusto natin still, that is victory for everyone because sabi nga ng mundo, mothers know best, pero ang sabi ng langit, fathers knows best. Amen? Higit na alam ng Diyos Ama kung ano ang pinakamabuti sa atin. Kaya kung hindi siya tumagpo sa gusto natin, tagumpay pa rin yun para sa atin. At makita nating bahagi yan ng pangako na sasagutin ng ating Diyos ang ating mga panalangin. So, kumpleto na tayo. Para magkaroon tayo ng katiyakang yayakap talaga tayo sa tagumpay ni Jesus.
mula doon sa ideyang siya ay nagsabing, I have already overcome. Kasi yun yung sabi niya sa mga alagad eh. Sabi niya sa mga alagad doon sa bandang huli ng verse 33 na ating binasa, take heart, for I have overcome. Panatag ninyo ang inyong puso, tibayan ninyo ang inyong loob. Kaya tayo, ano man ang pinagdaraanan natin ngayon sa ating buhay, ano man yung mga hirap na dumadating sa ating buhay, katulad ng mga kababayan natin sa Cebu, harinawa, ito yung sandali na sa Diyos sila unang talagang lumapit. Sana yung tulong ng mga tao ay maging paraan ng Diyos para makita nitong mga nasalanta na may Diyos na nagmamalasakit. At sana mayroong mga tulong na dadating na ang intention talaga ay tumulong at hindi ang gumawa na naman ng mga pangalan at kung ano na namang mga gimmick o agenda nila for their own interest or their own intention. Sana itong mga taong ito na sinalanta ng bagyo, katulad ng sino man sa ating, pag merong mabigat tayong problema, sa Diyos tayo tumatawag sapagkat alam nating si Jesus ay nagtagumpay para sa atin. Sana ang mga kababayan natin, masumpungan din nila sa kanilang puso ang tagumpay ng Panginoong Yesus sa kabila ng kanilang mga kalalagayan. Tandaan natin, sa kabutihan ng ating Panginoon Diyos, ang ating mga panalangin sa pamamagitan din ng Panginoong Yesus ay handa niyang ipagkaloob sa atin. In our desired victory in Christ, courage and peace is only a prayer away. Sa ating mga ninanais na tagumpay mula kay Jesus, ang kapayapaan, ang tapang, ay kasing lapit lamang ng isang panalangin. Amen? Walang ibang nais ang Panginoon na ipaabot sa kanyang mga alagad na dahil siya'y nagtagumpay, anuman ang inyong pagdaanan, sana huwag kayong matensyon husto, huwag kayong maratel ng husto, sana huwag kayong mawala sa sarili nyo, sana huwag kayong mawala sa ulirat ninyo, sana manatili yung kapayapaan, sana manatili na sa kabila na may mga matitinding suffering, you can still count all joy. Katulad ng sinasabi ni Apostle Peter, count it all joy when you are facing different struggles and troubles in life. Pagkasama natin ang Panginoong Yesus, pagtiyak natin ang Panginoong Yesus, ang nasa sa puso't nasa buhay natin, ano man ang pinagdadaanan natin, kahit pa inaabot tayo ng lungkot at dalamhati, ang presensya ng Panginoon ay laging sasapat upang makaranas tayo ng kapayapaan at kapahingahan sa ating pusong kahit kailan hindi tayo pababayaan ng Panginoon. Hindi natin mag-isang laban ang ating pinagdaraanan. Laban ito ni Kristo para sa atin. At nagtatagumpay tayo, hindi dahil talagang lumalaban tayo. Nagtatagumpay tayo kasi inilaban na tayo ng Panginoong Yesus at hanggang ngayon, inilalaban tayo ng Kanyang banal na Espiritu Santo. Amen? Is it a wonderful message today? That God is expecting us to just hold on to the victory that He has already offered to us because Jesus has already won the battle. He has overcome the world. Pinagtagumpayan na ng Panginoon. Jesus doesn't promise a life free of difficulty. Hindi nangako ang Panginoong Yesus ng isang buhay na libre sa hirap. Kaya, kung tayo'y nabiktima ng mga dating evangelism noon, tanggapin mo si Kristo, wala ka ng problema. Salamat na lang mahabagi ng Panginoon kahit dumating pa rin ang mga problema, na-realize natin, hindi naman pala yun talaga totoo. And yet, we are still here. We come before the Lord, gave our lives to Him, surrender ourselves to the Lord, acknowledge that we are a sinner and we need Him as our Savior. And He became our Savior and our Lord. Amen? So, ang Panginoong Yesus hindi nangako na isang buhay na walang problema. Sapagkat ang isang buhay na walang problema, parang isang buhay na walang talagang tunay na hamon. Sabi nga ng marami, ang problema raw ay parang pampalasa ng buhay. Wala daw nagluluto na walang pampalasa. So, ang buhay daw para mas maging malasa, kinakailangan samot-samo. May maanghang, may maanta, may mapait, at kung ano-ano pa. Isipin mo na lang,
Sino ba rito ang kusang iinom ng suka lamang? Meron ba rito iinom ng suka lamang? O meron ba rito kakain ng paminta lang? Yung kukuha ka ng isang kutsaritang paminta, tapos ilalagay mo sa bibig mo? O kaya naman, meron bang kukuha ng isang kutsaritang patis at lulunukin mo? May mga condiments na talagang hindi mo makakain nang nag-iisa sila. Pero yung mga condiments na yan, yung mga spices na yan, pag samasamahin mo sa timpla na isang ulam, pagkaluto ng ulam, pag kinain mo yung ulam, masarap. Yun din ang buhay. Maraming mga pagsubok, maraming mga spices, may mapait, may maalat, may kakaiba, may maasim, and yet pag pinagsama-sama, lalo na sa tagumpay na daladala ni Jesus, sa mga pampalasang yan ng buhay, doon natin mas na-appreciate ang buhay na sinasamahan ng Panginoon. Sapagkat ang buhay sa lupa, kung wala ang pagsama ni Kristo, walang kabuluhan, walang halaga, walang tunay na tibay at tatag, walang tunay na saya at kapayapaan. Amen? So Jesus doesn't promise a life free of difficulties. Instead, He prepared His followers for the tribulations or trouble that is inevitable in a fallen world. Sa mga alagad, sinabi niya na, darating ang pagsubok sa inyo. Kaya naman, inihanda niya na yung kanyang mga alagad sa darating na mga hindi maiiwasan na mga hirap sa fallen world na ito. Kaya hindi natin pwedeng sabihin sa Panginoon, Panginoon, sumusunod naman ako sa iyo. Bakit mayroon pa rin mga troubles at tribulations? Panginoon, ba't gano'n? Kung kailan ako naglingkod sa iyo, kung kailan ko binigay ang buhay ko sa iyo, bakit naman saka ako nagkasakit? Bakit naman saka kami parang nalugi sa negosyo? Bakit naman nagkaproblema kami sa pamilya? Troubles are inevitable in this fallen world. Pero ganun pa man, yung statement ni Jesus that He has overcome the world is enough reason for us to have courage and peace. Dahil si Jesus na nagsasabi, I have overcome the world, there is the reason for every one of us to be at peace with the Lord and to take courage from Jesus na harapin kung ano ang ating pinagdadaanan at hindi tayo pinababayaan ng ating Panginoon. Hindi ko alam sa inyo kung ano yung pinagdadaanan. Baka ilang gabi na kayong di nakakatulog. Baka pinanghihinaan na kayo ng loob. Wala na kayong tibay na natitira pa sa inyong dibdib. Hindi na kayo panatag. But this morning, it is only my prayer that this message has come unto your mind and to your heart. At binabago ang inyong pangunawa at sinasabi mo sa sarili mong, Lord Jesus, because of your victory, I can have now my peace and courage to face all difficulties in life because you are with me and your victory has already been done para sa akin. Because of Jesus' victory, we can face challenge with confidence as He has already won the ultimate victory. We can face challenges with confidence, with reliance, with an outcome showed by peace, showed by courage na tayo'y haharap at nag-iintay at umaasa at yinayakap yung tagumpay ng ating Panginoon. Thus this morning, I live to you this big idea, this big message na baunin natin sa ating isang linggong haharapin. At ang mensaheng ito, ang sinasabi niya, for Jesus has overcome. We face troubles with confidence. For Jesus has overcome. We face troubles with confidence. We face troubles with an outcome of peace, an outcome of courage, an outcome of victory from the Lord. Pagpuno tayo ng kumpiyansa, sapagkat may Jesus na nagtagumpay na, magkakaroon tayo ng kapahingahan, magkakaroon tayo ng lakas, at hanggang sa dulo, mararanasan natin ang buong tagumpay sa Panginoon. Maaring hindi sa paraang gusto natin, maaring hindi sa paraan na yun ang hinihingi natin,
pero kung paano tayong itatawid ng Panginoon. Kung paano nating nakikita ang kamay ng Panginoon. Kung paano tayong tinuturuan na maging matibay at mapayapa at makita na ang Diyos may inihahandang mabuti sa atin, hindi man eksakto ng gusto natin. Ang tawag pa rin dun sa dulo, tagumpay na nanggagaling sa ating Panginoong Diyos. So may the Lord bless us with this wonderful message today. And I ask everyone to just continually contemplate of this message as we come before the Lord in our prayer. Iyuko po natin ang ating ulo at tayo manalangin, dumulog sa ating Panginoon at ipagtiwala ang mga mensaheng ito. Panginoong Jesus, pinagpapasalamat namin ng lubos ang tagumpay na yung ipinagkakaloob sa amin bunga ng tagumpay mo sa krus ng Kalbaryo. Yung tagumpay mo na naglalaman ng katotohanan ng pagbalik mo sa Ama, ng pagsusugo ng banal na Espiritu, at ng pagtiyak ng aming mga panalangin ay may kasagutan. Sa lahat ng mga ito, pinagpapasalamat namin na pinagtagumpayan mo ang kasalanan, ang kamatayan, at ang lahat ng gawa ng kaaway. At sa aming buhay, sa tagumpay na meron kayo para sa amin, pinatatanaw mong may dahilan para kami magtagumpay sa aming kasalanan. May tagumpay kami, Panginoon, sa kamatayan at sa lahat ng gawa ng kaaway. Sapagkat nakakapanalangin kami sa Ama sa pangalan mo, Panginoong Hesus, at sa kapangyarihan ng iyong Espiritu. Na makatitingin kami na mayroong Kristong nasa sa langit na nakatunghay sa amin, nananalangin para sa amin, at may Espiritong sumasama sa amin sa lahat ng sandali, na tumutulong, nakikipaglaban, nagiging gabay namin sa anumang mga gagawin namin o hinaharap namin. Kaya nga po ang buhay naming lahat ay makakaasa at makapanghahawakan sa tagumpay na meron kayo para sa buhay ng bawat isa. Dalangin po namin sa buong isang linggong ito na aming haharapin, maranasan namin ang katiyakan ng inyong pagsama ayon sa iyong pangako at yun ay laging totoo at mapanghahawakan. Kaya anuman po ang aming harapin sa isang buong linggo, itataas lang ng aming kamay. Sa panalangin ay tatawag sa iyo at mananalig ng Espiritu'y sumasama sa aming, kami ay pinagtatagumpay ng tagumpay ni Kristo sa aming mga buhay. Salamat po. Ang mga salita mo ay naging kalakasan namin. Ang mga salita mo, Panginoon, ay nagpaliwanag ng aming isipan, nagpatatag ng aming pananampalataya, nagbigay ng pag-asa, pumanatag ng aming isip, nagbigay, Panginoon, ng katatagan sa aming mga harapin. Kaya naman, ang umagang ito ay tunay na pagpapala sa buhay ng bawat isa. At sa kung paanong kami pinagpala mo sa aming pag-uwi, patuloy naming babauni ng pagpapala na inyo pong kaloob sa bawat isa sa amin. Tanggapin ng bawat isa sa amin ang inyong pagpapala. Kami ay ingatan, kami kalingain. Ang iyong mukha'y magliwanag sa aming mga buhay. Ang aming mga buhay ay maging kagamit-gamit para sa inyo at sa aming mga kaibigan, kakilala, sa aming kapwa. Ang aming mga kamay ay daluyan ng pagpapalay, makaabot din sa kanila. Ang aming labi, Panginoon, ay makapagsalita ng mga katotohanan, magdadala din ng kalakasan sa kanila, at ang aming mga paa sa paghakbang ay makaabot sa mga dako kung saan ang iyong salita'y madadala. Pinupuri ka namin, Panginoon. Sinasalamatan ka namin. Sa iyo lamang ang aming pagsamba, ang aming pagluwalhati, at ang lahat ng ito, Panginoon, ay amin pong ibinabalik sa inyo sa panalangin ito, sa pag-asang ang tagumpay ay sumaamin ngayon at magpakailan paman sa makapangyarihang pangalan ng Panginoong Hesukristo ngayon at magpakailan paman. Amen at amen. Purihin natin ang Panginoon, luwalhati sa Kanya, at minsan pa magandang umaga at pagpalain tayo
ng ating Panginoon Diyos.